Wala na kaming higit na puwang. At ito ang amang nasa langit. Isa na ang banal na prinsipyo ay ang amang nasa langit, hindi ba? Hindi na ito ang salita. Ito ay isang wave motion. Ang amang nasa langit. Kung gayon, hindi natin kailangan ng salita. At nandito ang ina ng kalikasan na nangangahulugang katotohanan. Ang ina ng kalikasan na isang wave motion. Hindi ito ang salita. Ang amang nasa langit ay 100% perpektong nilalang. Ang 75% at ang 5% ang pagbibigay at pagtanggap ng gawain ay tapos na. At kaya ito ay naging 100%, ang 100%. At ang salita ay nagsasabing, mahalin mo ang Diyos ng iyong kapwa, hindi ba? Mahalin mo ang Diyos ng iyong kapwa. Ito ay nangangahulugang mag-asawa. Mag-asawa bilang isang bahagi ng pagkamit ng kalubusan. Mahalin mo ang Diyos ng iyong kapwa. At ang bahaging ito ay nangangahulugang maging isang perpektong tao. Isang perpektong tao. Ito ang ating pares. Ito si Adan. At ito naman si Eva. At ginawa nating lubos ang tunay na pag-ibig. At ang tunay na pag-ibig ay makakarating sa kosmos. Habang lalo nating ginagawa ang pagbibigay ng pag-ibig, ang tunay na pag-ibig ay aabot sa kosmos na antas, hindi ba? Meron tayong pisikal na katawan sa mundo. Habang lalong lumalawak ang pag-ibig kasama ang ating pisikal na katawan, mas lalong lalawak ang kosmos. Lalawak. Ito ang perpeksyon ng pag-ibig. At ito ang ating anyo na tayo ay naging isang sagisag na cosmic God. Kung gayon, dapat ninyong malugod na tanggapin ang Cosmic God. Ito ang ating anyo na ang Cosmic God ay pumasok sa atin. At kung tayo ay magiging ganito, lumalabas na ang kaharian ng langit sa lupa, sa kalangitan ay mabubuo, hindi ba? Ito ang kaharian ng langit dito sa lupa. Ito ang kabuuan ng kaharian ng langit sa lupa at sa kalangitan. At sa pamamagitan nito, mapapanatili natin ang karapatan ng unang anak na lalaki, ang karapatan ng mga magulang, at dito'y maibabalik natin ang paghahari, ang perpektong tao. Ito ay pagpapanatili ng paghahari. Maaari nating matanggap ang perpektong biyaya. Maaari nating matanggap ang perpektong biyaya sa pamamagitan ng pagpapanatili ng paghahari. Ang pagpapanatili ng paghahari ng karapatan ng unang anak, karapatan ng magulang at ang pagpapanumbalik ng paghahari ay makakamtan. Sa isang pagtanggap ng kondisyonal na biyaya, isang tunay at isang perpektong biyaya makakamtan ng perpeksyon. Hindi ba? At tayo ay mayroong katawang pisikal. Kung gayon, ito ay lalawak hanggang sa antas ng sansinukob. Ito ang espiritong mundo. Ang espiritong mundo ay lalawak ng walang hanggan. At ito ay ang kosmikong kaharian. At kapag tayo ay naging ganito, anong mangyayari sa atin? Sinabi ko din ito kahapon, matapos ay mangingibabaw tayo sa kosmos. Ang lahat ay aayon sa ating kagustuhan. Maaari nating pangibabawan ng Diyos. Yun ay dahil ang kosmos ay ang Diyos. Sa gayon, maaari tayong mangibabaw sa Diyos at sa huli ang lahat ay aayon sa ating kagustuhan. Ito ay karaniwan na ako ay nasa impyerno ngayon.
Hindi lahat ay naaayon sa aking kagustuhan, hindi ba? Nais kong mga ibang bansa pero wala akong pera. Ngunit sa sandaling ito, meron akong pera. Kaya kung gayon, nais kong mga ibang bansa, ngunit wala akong oras. Lahat ay umayon sa aking kagustuhan at pagsisikap. Dinala kong bumiyahe upang magsaya sa hinaharap kapag ako'y matanda na. Ngunit ako'y nabigo dahil sa isang atake. Ang lahat ay di umayon sa inyong kagustuhan. Itong mundo ngayon, ang impyerno. Gayon pa man, maaaring mapasa atin ng Diyos at ang kosmos at lahat ay aayon sa ating kagustuhan. Maaari niyong gawin ang inyong gusto. Ang Diyos ay naghihintay na mangyari ito sa atin. Sa simula, kung hindi nalugmok si Eva at Adan, maaari silang maging ganoon. Gayon pa man sila'y nalugmok kung kaya't ang digmaan ay patuloy na nangyayari. Tayo ay nag-aagawan sa bawat isa, nagnanakawan at naglalaban-laban, namumuhi, at labis na pinapahirapan ng isa't isa. Patuloy natin itong ginagawa sa kasaysayan. Ito'y impyerno, hindi nga ba? Tayo ay magiging masaya sa puntod ng impyerno at tumutukoy sa atin. Ang ating puso ay palaging nasasaktan. At wala tayong panahon para maging masaya. Ngayon nakaramdam tayo ng tuwa. Ngunit sa isang segundo ay matatapos din. Tayo nakakaramdam ng tuwa pag nanonood ng comic dialogue at ito'y natapos. Sa bahaging ito bumabalik tayo sa ating katotohanan at napapaisip, anong gagawin ko? Tayo ganong uri ng tao. Gayon, ito ang uri ng mundo. Binanggit ko rin ito kahapon. Nasaan ang kaharian ng langit? Ngayon ang mundong ito ay impyerno. Ang mundo ay impyerno. Totoong impyerno ang mundo. Ang lahat ng mga namatay ay nananatili sa ating mundo. Marahil ang mundo ay sasabog balang araw. Ang espiritu ng tao ay sasabog din kasama ng mundo. At ito ang solar system, galactic system, at ang kalawakan. Ang solar system ay nagtitipon ng 100,000,000 beses. Nabanggit ko na ito sa inyo na mahigit 100 beses na, hindi ba? Sa tingin mo gano'n ito kalaki? Ang galactic system ay nagtitipon ng higit pa sa 100,000,000 beses at ito ay ang kalawakan. Ang kalawakan. Ito ay isang napakalaking espasyo at ito ang magiging hardin. Kaya tayo ay dapat maging isang liwanag. Tapos tayo ay lilipad na sa bilis ng liwanag at ito ang ating mundong kinabubuhayan. Ay isang mundo kung saan ang ating hardin ay ang kosmos. Kung gayon, anong dapat gawin dito? Kailangan nating lubusin ang pag-ibig sa mundo, hindi ba? Tanging ang may lubos na pag-ibig lang ang makakarating sa kaharian ng langit. Ang solar system, galactic system, at ang kalawakan. Ito ang kaharian ng langit na tinutukoy niyo lahat. Gayon pa man wala pang nakakarating sa kaharian ng langit sa ngayon. Sinasabi sa atin ng aral ng Tandaism na pinagmamasdan ng Diyos ang ganyang uri ng anyo at nakadama ng pagkapagod. Pagkatapos ay nilikha ng Diyos ang tao at mabuhay ng magkasama sa kaharian ng langit ng walang hanggan. Pagkatapos ay ginawa ang mundo. Nais ng Diyos na gawing perpekto ang tao sa pag-ibig. Ngunit sa mundo, tayo ay patuloy na nakikipaglaban sa isa't isa. Malimit na nagdudulot ng digmaan at bumagsak sa impyerno at ang tao ay naging kahilahilakbot. Ngayon pinapalayo ko kayo sa impyerno ngunit labis niyong ginugusto ito. Sinusubukan ko kayong ilayo, subalit gusto ninyo ang impyerno. Ang lahat ng Israelita ay nagtungo sa impyerno. Gayon din ang Kristyanismo at ang UC. At ang mga miyembro ng Cosmic True Parents Federation ay nagtungo din lahat sa impyerno. Lahat kayo ay gustong-gusto ang impyerno. Walang nais magtungo sa Diyos. Kaya ang aking inaalala ay ilan ang taon ng langit sa kaharian ng langit. Ilan sa inyong lahat ang pupunta sa kaharian ng langit. Tayo ay magdudusa sa ating mga mundo. Makakaranas ng sakit, ng lait at ng puot at matapos tayo ay dapat mamili kung tayo pupunta sa ganung uri ng mundo o hindi. Sabi ko na ito sa inyo na napakaraming beses at sinabi ng tunay na Ama na magmula ngayon, ito'y napakabuti dahil sa panahon yun. Kung sinugod lang natin ang salita, makakamta natin ang perpeksyon, ngunit walang sumunod sa akin. Ito'y pawang katotohanan. Kung espiritual kayong lahat, wala pang sumusunod sa akin hanggang ngayon. Walang sumusunod sa akin. Paglingon ko'y tinutukoy ko ang tungkol sa mundo ng pag-ibig. Ang katawang pisikal mo ay nariyan, di ba? Ngunit ang puso mo ay hindi sumusunod sa akin. Ito ang katotohanan. Pakiusap ko sa inyong lahat. Ngayon kayong mga bagong miyembro ay mabuti. Dahil si Satanas ay hindi kayo sinakop. Kayo ay may posibilidad na manguna. May posibilidad na kung sino ang nauna ay magiging huli at kung sino ang huli ay nauna. Kung kaya't kung sino ang nauna dito, pakiusap, kayo ay magsisi hanggat sa ikauna ng Mayo.
At gawin ninyong lahat ng inyong makakaya upang hindi kayo matalo ng mga nahuli at ng mga bagong miyembro. Pagkatapos ang ating puso ay lalawak hanggang sa kosmikong antas. Ito ang ating pangwakas na kaanyuan na dapat na magiging tayo. Pakiusap, huwag kayong pumunta dito kahit na gumawa kayo ng pagkakamali. Kahit na gumawa kayo ng pagkakamali, kailangan natin na maging isang tao na kayang magturo sa kosmos na parang ito'y inyong hardin at kayang tumakbo sa same bilis ng liwanag. Ito'y nangangahulugang pagpapalaya ng iyong sarili kay Satanas at ang pagpapalaya ng puso. Sinubukan kong palayain ang inyong puso, ngunit sabi niyo lahat, hindi ko ito kailangan. Gusto ko ng aking makasariling puso. Mas gusto ko ang kalagayan ng nasasaklawan ng aking puso at ikaw ay patungo kay Satanas. Kahit kayo ay pinupulaan, anong gusto niyong gawin? Hindi ko alam kung bakit niyo ginagawa ang ganito. 4月の24日にワンデーを打って、総統元のサタン血統根実についてのワンデーセミナーもしますので、ぜひね、参加していただきたいと思います。今日はありがとうございます。偉大なる尊き Dakila at pinakamamahal na tunay na Ama, ang Cosmic God. Tatapusin natin ang 3 araw na seminar ngayon. Ito'y isang mahabang kasaysayan ng pananampalataya ng tao sa loob ng 6,000 taon upang mapahayag ang salitang ito. Habang ang Diyos ay ginagabayan tayo sa pamamagitan ng salita upang iligtas ang mga tao sa mundo. Ang salita ay pag-ibig, liwanag, buhay, at ang tagapagligtas. Hindi natin alam na kung kaya't alam natin na anumang oras tayo ay magtatatag ng idolo at pananampalataya para sa ating sarili. Ginugulo ni Satanas ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtatag ng pananampalataya para sa sariling kapakanan at mga idolo at tinatag ang pananampalataya para kay Satanas na hindi tunay na pananampalataya sa buong kasaysayan ng relihiyon. Kung kaya't anong isang malaking paghihinagpis ng mga relihiyoso ang natitira at naiwan sa espiritong mundo. Noong inakala kong orihinal nilang sinimula ng pananampalataya na naghahangad ng kaligtasan, ngunit malaya dito, nahulog sila sa pangyayaring ito. Hindi nila maiwasang maghinagpis na higit pa sa katotohanan. Alam natin ngayon ang miyembro ng UC ay nasa ganitong sitwasyon. Ang totoong pananampalataya ay nangangahulugang pagpuksa kay Satanas sa atin ng lubusan, sa pagsasanay ng salita, at pagtupad sa pagpapalaya ng ating mga ninuno noong 6,000 taon, sa pagligtas sa kanila at pagpatuloy ng kaloob ng Diyos kasama sila upang pumunta sa perpeksyon at tuparin ang kaharian ng langit dito sa lupa, at upang itatag ang walang hanggang kaharian ng langit sa espiritong mundo, hindi lang sa pagsasabing, ang paggawa ng mga ito ay 6.8 billion tao na ipinanganak sa mundo. Subalit may mga ilang tao pa din na nakakapansin. Tuwing iniisip natin na pupunta tayo sa espiritong mundo, naaalala natin ang ating misyon. Huli na ang lahat. Ito'y totoo na maraming tao ang may ganitong misyon na ipinanganak sa lupa. Subalit halos lahat sa kanila, hindi ginagawa ang kanilang misyon at pagpunta sa espiritong mundo. Hindi ko maiwasang umasa sa lahat ng sumama ngayon. Mapapansin ang inyong sariling misyon sa pamamagitan ng salita ngayon at lubusang tuparin ang maluwalhating direksyon. Magkakaroon tayo ng isang araw na seminar para sa pagpuksa ng angkan ni Satanas sa April 24. Sa pamamagitan ng pagtanggap nito, 100 milyong kaluluwa kada tao ay maliligtas kasama ang mga nandito sa lupa. Ang Diyos ay naghihintay sa araw na ito sa loob ng 6,000 taon at hinangad niyang iangat ang lahat sa abot ng 400 milyong mapapalad na pamilya, ngunit hindi ito natupad. At tayo ay nagbabayad ng kasalanan sa Cosmic Holy Tenet True Kingdom Federation sa ganitong paraan.
Kung tatanungin ko kayong lahat, kung nauunawaan niyo ang pag-ibig ng inyong mga ninuno na naghintay ng higit 1,000,000 taon, bilang tungkulin niyo at huwag niyo lang isipin ang inyong sarili. Ngunit upang iligtas ang 100,000,000 ng kaluluwa, upang iligtas sila, gagawin ko ang lahat kahit ikamatay ko pa ito. Tulungan niyo lang ako matupad ang aking misyon na may paninindigan. Tulungan niyo ako magtagumpay sa sandaling ito. Hindi ko mauwasang hilingin yun. Ngayon nakatanggap tayo ng ganitong uri ng biyaya at hilingin ko sa inyong lahat na ipinanganak kayo muli bilang sanggol sa pamamagitan ng salita ngayon at magtagumpayan ng isang buhay na walang panghihinayang, walang hanggang espiritong mundo. Nagpapasalamat ako sa pagkakaroon ng oras upang mapag-aralan ang pinakamamahal na salita ng Holy Tenet sa inyong dakilang pag-ibig at pagpapatawad ngayon. Nananalangin, inaalay at binabalita ko ang lahat ng ito bago ang dakilat pinakamamahal na tunay na Ama ng Cosmic God. Sa ngalan ni Senyor Yuka, Cosmic Holy Tenet True Kingdom Federation, maluwalhati